Ito ay magbibigay sa atin ng malaking kagalakan sa puso. Magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, galak at sigla. Kaya nga, sa ating buhay, gusto ba nating maging mapalad at maging maligaya? Amen. Glory to God, Lord to Jesus, Lord to the Holy Spirit. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat. Muli tayo po'y magkakasama-sama para pagnilayan ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako, tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa. Ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat. We are so blessed sa araw na ito. Muli tayo ay magkakatipon, magkakasama para pagnilayan ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. At sa lahat po na nanood, nakikinig, nawa patuloy niyo pong subaybayan ang ating programa dito sa Emmanuel TV Network, ETBN Philippines. At sa mga may katanungan, sa lahat po na nais mag-comment o katanungan, maaari po kayong mag-comment. Please comment down below. Amen? At sa araw na ito, napakaganda po ng ating pagnilayan. Ito ay magbibigay sa atin ng malaking kagalakan sa puso. Magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, galak at sigla. Kaya nga, sa ating buhay, gusto ba nating maging mapalad at maging maligaya? May kasagutan. Maraming tao minsan nalilito, lupaypay, nalulungkot, natatakot. Pero makikita natin, merong binigay sa atin ng Diyos na magbibigay sa atin ng malaking pag-asa para tayong maging mapalad at para tayong maging maligaya. Basahin po natin ang sinabi ng Diyos. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Amen? So mga kapatid, ang tunay na kaligayahan ay hindi nakikita ng mata. Amen? Kasi sinabi ng Diyos, ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan ay yung taong sumasampalataya sa Panginoong Yesus kahit hindi nila ito nakikita. Katulad na sinabi ng Panginoong Yesus dito kay Tomas, sabi niya sa atin, babasahin ko po. Sabi niya, tingnan mo, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba
sapagkat nakita mo ako. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So makikita mo ang sinasabi ng Diyos sa atin para pala tayo maging mapalad, para tayo pala'y mapuno ng kapayapaan, kagalakan. Kailangan pala maniwala ka kay Jesucristo. Kailangan pala magtiwala ka sa Diyos. Kasi nung panahon na iyon, wala si Tomas nung nagpakita ang Panginoong Hesus sa mga alagad niya. Absent po siya. Kaya sinabi ng kanyang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sinabi ng kanyang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At naisusot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, may nagsasabi na ng totoo, nakita namin ang Panginoong Hesus. Pero anong sagot ni Tomas? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Minsan ang tao parang si Tomas, to see is to believe. Pero makikita mo, kung ano pa yung nakikita natin sa mata, yung pa ang nagbibigay sa atin ng lungkot at takot sa buhay. Pero yung hindi mo nakikita, ito yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kagalakan. Sino nagbibigay sa atin, nagdadala sa atin ng kapayapaan, kagalakan at peace of mind? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya huwag mong hayaan na maniwala ka sa mali, na to see is to believe. No. Kailangan, kahit hindi mo nakikita, basta nananalig ka, ibibigay sa iyo ng Diyos ang buhay, ang kaligtasan. Ibibigay sa iyo ito ng Diyos. Dahil that is faith. Kasi ang pananampalataya, hindi mo man ito nakikita, pero natatanaw mo ito sa malayo. Tulad ng mga propeta ng Diyos, kahit nagtiis sila ng hirap, dumanas sila ng pagdurusa at hirap, hindi sila nawalan ng pag-asa. Nanatili silang tapat sa Diyos, nanatili silang gumagawa ng mabuti at ng kabutihan. Kasi bakit? Natatanaw na kanilang mata na ang tunay na tahanan ay nasa langit. Sa ating buhay, maraming tao lito, lupaypay. Maraming tao naguguluhan sa buhay. Pero tandaan natin, sinabi ng Diyos sa atin, babasahin ko po. Ako ang iyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kakalingain. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So sinabi ng Diyos sa atin, ako ang inyong Diyos. Ibig sabihin, pag may Diyos, siya ang mag-iingat sa ating buhay. Dahil sinabi ng Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Amen? Kaya huwag kayong makikinig sa sinasabi ng mga tao na kawawa ka pag ikaw'y walang asawa pag tumanda ka. Kawawa ka pag ikaw ay walang ipon pag tumanda ka. Mali po yun. Kasi maraming tao, kahit milyonaryo, bilyonaryo, naligtas ba sila sa kamatayan? Naligtas ba sila sa karamdaman? Hindi. Kaya, ibig sabihin, anong dahilan bakit ikaw ay nalulungkot? Anong dahilan bakit natatakot ka? Isamantalang may Diyos na lumalang sa buhay mo. Di ba sabi niya, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. So ibig sabihin, tungkulin ng Diyos na tayo ay kanyang iligtas at laging kalingain. So nothing to worry. Wala kang dapat ipangamba.
Kasi pangako ng Diyos, hanggang sa pumuti ang ating buhok at tumanda, iingatan tayo ng Diyos hanggang sa pumuti ang ating buhok at kayo'y tumanda. Kaya anong dahilan? Bakit nag-iisip ka, nangangamba? Ano kayang pambayad ko sa mga utang? Paano kaya ito? Nawalan ako ng trabaho. Paano kaya ito? Hindi mo nakikita, may Diyos Amang nasa langit na nagmamahal sa iyo. Hindi mo ba nakikita na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, inialay niya ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. At dahil sa kanilang pag-ibig, inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, upang tayo maligtas. Maligtas sa anumang panganib, sa anumang kaguluhan, sa anumang kapahamakan, lalo na sa kamatayan at sa impyerno. Kailangan lang manalig ka, maniwala ka. Kaya nga sinabi ng Diyos, akong si Yahweh, ang sayo ay lumalang. Mula nang isilang ka, ikaw ay aking tinulungan. Huwag kang matatakot, ikaw ang aking hinirang. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa tuyong lupain. Sa uhaw ng lupa ay maraming batis ang padadaluyin. Aking espiritu'y ibubuhos ko sa iyong mga supling, at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Katulad ng damong sagana sa tubig, sila ay sisibol tulad ng halaman sa tabi ng batis na patuloy ang daloy. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Mga kapatid, ibig sabihin, may lumalang sa tao at yun ang Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos, nagpapakilala ang Diyos sa atin. Siya ang Diyos na lumalang sa tao. At mula nang isilang tayo tinutulungan na ng Diyos. Kaya huwag kang matatakot. Ikaw ang aking hinirang. Amen? Kaya nga, ito ay napakalaking inspirasyon sa buhay ng tao. Napakalaking pag-asa na kahit kailan hindi mananakaw ng sino man. Na kung sa puso ng tao, tayo ay magtitiwala, mananalig sa Diyos, dadaloy sa atin ang tubig na nagbibigay buhay. At yon ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ng Panginoong Diyos. Kaya nga sabi niya, babasahin ko lang po. Sabi niya sa atin, Israel, bakit ikaw ay nagireklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang lumikha, ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahihina at napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na agila. Sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So mga kapatid, sinasabi sa atin ng Diyos, merong nakakaalam ng ating iniisip. Kung anong nararamdaman mo, nanghihina ka, nasasaktan ka, damang-dama ng Diyos kung ano ang iyong pinagdadaanan sa buhay. Kaya hindi tama na ang tao ay magreklamo. Kasi sinabi ng Diyos sa atin,
Bakit ikaw ay nagreklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo? At tila di pansin ang iyong kaapihan. So ibig sabihin, alam ng Diyos kung ikaw ay inapi. Alam niya kung ikaw ay niloko, inagawan, ninakawan. Ibig sabihin, kung alam mo na may Diyos na magtatanggol sa'yo, kung alam mo na may Diyos na magsasaklolo sa'yo, hindi ka matatakot, hindi ka malulumbay. Kasi mayroon kang tatakbuhan. Meron kang kanlungan sa oras ng panganib. May mag-iingat sa buhay mo. Kaya nga sa akin, sa buhay ko, nung ako ay nagawan ng posisyon, ninakawan ng posisyon, I'm so blessed kasi hindi nila nanakaw sa akin ang kapayapaan. Kasi sabi ko, okay lang Lord, hindi ko madadala sa langit ang posisyon. Ang mahalaga, makarating ako sa langit. And that's the blessing from God. That is the wisdom from God. Na yung kahit na anong sama na ginawa sa iyo ng tao, hindi ka apektado. Kasi ang lahat ng nangyayari sa buhay mo, inaalay mo sa Diyos. Kaya nga ito yung pinakamalaga sa atin. Always surrender all to God. Hindi mo na kaya? Huwag kang susuko. Never give up. Manalangin ka, always look up to God. At ang Diyos, bibigyan ka ng panibagong sigla at lakas upang bumangon ka at tumindig at tumayo. Kasi sinabi ng Diyos sa atin, sabi niya, kahit ang kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla, ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin ng Diyos, daig mo pa ang kabataan kung nagtitiwala ka sa Diyos. Kasi binibigyan ka lagi ng Diyos ng lakas at tapang na kahit kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, bibigyan ka ng panibagong sigla. Hindi mabibili sa tindahan ang yung bigla ka nagkaroon ng pag-asa, yung galak, sigla, na tanging kay Jesucristo mo lang ito matatagpuan. Kay Jesucristo mo lang ito madarama. Totoo po yun. Noong sa lumang buhay ko, naranasan ko malungkot, ma-depress. Pero, nung hinanap po ang Diyos, una sa lahat, dati nag-state board exam ako sa Hawaii. State board kasi ako isang physical therapy. Na dito nakita ko na kahit anong palang meron ka, pera, o kahit saan ka pumunta, magandang lugar, kung may iniisip ka at takot, wala ka pa rin kaligayahan, kapayapaan. At pinakita sa akin ng Diyos ang katotohanan na wala sa... Kasi yung iba, they keep searching. Pupunta sila sa magagandang beaches, all around the world. Di man masama. Pero may kulang eh. May emptiness. Ano yung kulang? Ano yung emptiness? Kung hindi mo papapasukin ang Panginoon Jesus sa puso mo, lagi kang may hinahanap. Lagi kang gutom. Lagi kang may pangamba at takot. Pero, kung tatanggapin mo ang biyaya, ang grasya ng Diyos, at yun ang kanyang banal na Espiritu Santo, mapupuno ka ng galak at sigla at kapayapaan. Dahil ang dala ng Diyos ay pag-asa. Ang dala ng Diyos ay kapayapaan. Ang dala ng Diyos, kagalakan, sigla. Diba how many times na sinabi ng Panginoong Jesucristo, sumainyo ang kapayapaan, sumainyo ang kapayapaan. At ang kapayapaan na bigay ko, hindi maibibigay ng mga bagay sa sanlibutan.
At kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus, hiningahan niya ang kanyang mga alagad at doon natanggap nila ang kapayapaan, ang banal na Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng tunay na galak at kapayapaan. Kaya nga, sa lahat na nalulungkot, nalulumbay, may takot sa buhay. Ito lang, itong ating panghawakan sa buhay. Ang sinabi ng Diyos sa atin, babasahin ko lang po. Ang sabi ng Diyos, sinabi ni Yahweh, ako ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Mamamatay rin silang tulad ng damo. Bakit mo nilimot si Yahweh na lumikha sa iyo? Siya na naglatag ng kalangitan at naglagay ng pundasyon sa mundo. Bakit lagi kang takot sa nangaalipin? Dahil ba sa galit sila sa iyo at gusto kang puksain? Ang galit nila'y huwag mong pansinin. Hindi na magtatagal ang mga bihag ay palalayain at mabubuhay sila ng matagal at hindi magkukulang sa pagkain. Ako nga si Yahweh, ang Diyos na sa iyo'y lumalang. Aking hinahalo ang puso ng dagat, kaya umiingay ang mga alon. Ang pangalan ko'y Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinuro ko na sa iyo ang aking salita upang ito'y maipahayag mo at iingatan ka ng aking mga kamay. Ako ang naglatag nitong kalangitan, pati mga pundasyon ng buong daigdig, ako rin naglagay. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So ibig sabihin, ayaw ng Diyos na ang tao natatakot kasi ito'y kawalan ng tiwala, pananalig sa Diyos. Kaya sinabi niya sa atin, ako nagbibigay sa iyo ng lakas, bakit ka matatakot? Mamamatay rin silang, bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Mamamatay rin silang tulad ng damo. Ito po, pag nilayan natin, maraming tao takot sa kapwa-tao. Pero sinabi ng Diyos, hindi ka dapat matakot. Kasi mamamatay rin silang tulad ng damo. Ano ibig sabihin ng Diyos? Na higit sa lahat, ang tao ay dapat magkaroon ng takot sa Diyos. Kasi ang Diyos ang lumalang sa tao. At sabi nga niya, sabi niya sa atin, ako si Yahweh na sa iyo'y lumalang. Amen? At hindi lang yun. Aking hinahalo ang puso ng dagat, kaya umiingay ang mga alon. Ang pangalan ko'y Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So, ibig sabihin, kung sa Diyos ka matatakot, kung sa Diyos ka susunod, kung sa Diyos ka aasa, kung sa Diyos ka mananalig, magtitiwala, mapapawi ang lahat ng takot sa buhay. Kasi malalaman mo na may Diyos na magbibigay sa iyo ng buhay na ganap. May Diyos na magliligtas sa iyo sa mga taong masasama, sa mga taong nais kang saktan. Sabi nga sa atin dito, babasahin ko lang po. Sabi sa atin ni Lord, sabi niya, pakinggan niyo ako, aking bayan. Ang pagliligtas ko ay agad na darating. Hindi na magtatagal at ako'y magtatagumpay. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa. Ang malalayong bansa ay naghihintay sa akin. At ang pagliligtas ko ang kanilang inaasahan. Sa dakong itaas sa kalangitan, kayo ay tumingin. Sa dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasid din. Katulad ng usok, itong kalangitan pawang maglalaw at itong daigdig mawawasak namang parang kasuutan. Ang mga naroon, lahat ng nalikha ay parang langaw na mamamatay. Kaya dinggin niyo ako, kayo naghahanap ng kaligtasan at humihingi ng tulong. Tingnan niyo ang pinaghukay ng bato na inyong pinanggalingan.
inyong alalahanin ang ninuno niyong si Abraham at ang asawang niyang si Sarah, na sa lahi niyo'y nagluwal. Nang aking tawagin si Abraham, siya'y walang anak. Ngunit pinagpala ko siya at pinarami ang kanyang lahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin, sa kabila ng kawalan ng ating kawalan, anumang wala ka, lupain, anumang pinagmamalaki ng tao na wala ka, ang makikita mo sa kabila ng kawalan, nandyan ang himala ng Diyos, nandyan ang biyaya ng Diyos, nandyan ang pag-asa. Dahil sa puso na nalig sa Diyos, ang tao ay hindi mawawalan ng pag-asa. Dahil alam niya, God will make a way. At kapag ang Diyos ang pumilos, kapag ang Diyos ang siyang nagligtas sa tao, walang makakapigil at walang makakapanakit sa tao. Sa taong may malaking pag-ibig, pananalig at tiwala sa Diyos. Kaya nga sa ating lahat, uulitin ko ang sabi ng Diyos sa atin. Kung may takot ka sa Panginoon, magkakamit ka ng karangalan at kasiyahan. Mapuputungan ka ng tuwa at kagalakan. Ang magparangal sa Panginoon ay nagdudulot ng kaligayahan. Ng kaligayahan, tuwa at nagkakaloob ng mahaba at maligayang buhay. Amen? So mga kapatid, ito pala ang susi. Kailangan pala ang tao ay kailangan parangalan ang Diyos at higit sa lahat, kailangan may takot ka sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Diyos sa atin sa Ecclesiastes chapter 1, 11-12, kapag ikaw may takot sa Diyos, magkakamit ka ng karangalan at kasiyahan. Hindi lang yun. Mapuputungan ka ng tuwa at kagalakan. Amen? Kaya pala, nung dumating sa buhay ko ang Panginoong Hesus at nakita ko siya at nakilala at pinakinggan ko ang kanyang tinig, ang kanyang salita, doon nagsimula sa akin yung takot sa Diyos. Dahil ang takot sa Diyos ay simula ng pag-ibig at ang pananalig ay simula ng katapatan. Kaya nga, sa buhay natin, saan ba tayo natatakot? Minsan maraming tao takot mawalan ng pera, takot mawalan ng trabaho, takot maiwan o madaya o lokohin. Pero sabi nga ng Diyos sa atin, sa anumang bagyo unos ng buhay, sabi nga ng Diyos, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? At anong ginawa ng Panginoong Hesus? Yung malakas na alon, pinahinto niya. Yung malakas na hangin, pinatahimik niya. Ganoon din sa buhay natin. Ano mang bagyo unos ng buhay, kayang patigilin ng Diyos, kayang ayusin ng Diyos. Lahat may pag-asa, lahat may kalutasan, lahat may kasagutan. Kung sa Diyos ka maniniwala, kung sa Diyos ka aasa. Dahil ang Diyos, God controls everything. Ano mang pagsubok, problema sa buhay, ano man dumating sa buhay natin, always look up to God. May nagsarang pinto sa'yo, tandaan mo, may magandang plano sa'yo ang Diyos. Higit pa sa inaasahan mo ang ipagkakalob sa'yo ng Diyos. At yun ay buhay na walang hanggan, kaligtasan. Kaya nga, mas madali ang magtiwala kaysa matakot. Amen? Minsan dahil sa takot, ang tao hindi makagalaw. Minsan wala naman sakit, hindi makabangon. Pagising pa lang sa umaga, ang haba-haba ng baba. Kasi bakit? Binibilang yung wala. Kaya sabi ng Diyos, mapalad ang mga taong sumasampalataya sa akin kahit hindi nila ako nakikita. Kasi
Hindi mo dapat bilangin yung wala. Ang bilangin mo, yung mga blessing na binigay sa'yo ng Diyos. Na paggising mo sa umaga, buhay ka pa. Na sa paggising mo sa umaga, meron ka, nakakadumi ka, nakakaihi ka. Kasi, sa totoo lang, hindi mo mababayaran kahit gaano halaga na yaman o halaga na salapi ang buhay. Ang mata mo, napakamahal niyan. Ang ilong, ang bibig, ang ating hininga, ang buhay natin, hindi mo mabibili. Kaya hindi ka dapat mangamba, hindi ka dapat matakot, kasi mas mahalaga ang buhay. Mas mahalaga ang kaligtasan. Amen? Kaya nga sa buhay natin, tinuturo sa atin ng Diyos kung ano magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan, kapayapaan, at pag-asa. At yon ay matuto kang magtiwala, manalig sa Diyos. Tulad ni Marta, di ba? Bago tayo magtapos, sinabi ng Panginoon Yesus kay Marta, 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 naliligalig ka sa maraming bagay. Isa lang naman ang kailangan. At pinili ni Maria ang makakabuti para sa kanya. At yun ay hindi aalisin sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming ligalig ang tao. Pero tandaan natin ang sinabi ng Diyos. Isa lang ang kailangan. At pinili ni Maria ang makakabuti para sa kanya. Nawa, piliin natin ang makakabuti para sa atin. Ano bang pinili ni Maria? Nung dumating ang Panginoong Yesus sa tahanan nila, umupo si Maria sa paanan ni Yesus at nakinig. At ito pala ang magbibigay sa atin ng kabutihan. Ang maupo sa Panginoong Yesus at makinig sa tinig sa salita ng Diyos upang ang buhay natin ay maging mabuti, upang ang buhay natin ay magpanibagong galak at sigla. Kasi ang salita ng Diyos, espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. At higit sa lahat, kapag tayo ay sumunod sa batas at aral ng Diyos, ang pangako ng Diyos, liligaya ang buhay. Ang sumusunod sa batas ng Diyos, liligaya ang buhay. At magkakaroon ng talino sa pahat na kaisipan. Amen? Kaya maraming tao minsan, lito, lupaypay, naguguluhan, parang si Marta, naliligalig. Pero wala ka naman palang dapat ikalito, wala ka naman palang dapat ikalupaypay. Kasi may Diyos na magpapastol ng buhay natin. May Diyos na mag-iingat sa atin. Kailangan mo lang isuko lahat sa Diyos. Surrender all to God. At kailangan mo lang maniwala, makinig, at sumunod sa Diyos. Kaya nga sa ating lahat, kung tayo nahihirapan, nabibigatan, ipagkatiwala natin lahat sa Diyos. Magugulat ka, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Kung ang patay na buhay, paralitiko nakalakad, bulag nakakita, bingi nakarinig, pipi nakapagsalita. That is the power of God. Ganon kapangyarihan ng Diyos. At sa puso na nalig sa Diyos, siya ay punong-puno. Ang taong ito ay maligaya, masaya. Kahit marami siyang problema, hindi siya apektado. Kaya marami nagugulat sa kanya. Parang wala lang. Kasi bakit? Sa Diyos siya umaasa. Ang pag-asa niya ay ang Diyos. Kaya nga ako nga ninakawan ng posisyon, siniraan. Hindi nila nanakaw sa akin ng peace of mind, ng kapayapaan, ng kaligayahan. Kasi bakit? Ang pag-asa ko nasa Diyos. Ang kaligayahan ko nasa Diyos. Kaya kapag tayo nagparangal sa Diyos, ang pagpaparangal sa Panginoon ay nagdudulot ng kaligayahan, tuwa at
nagkakaloob ng mahaba at maligayang buhay. So kailangan pala ang tao, hindi ka lang magsisimba, mag-rosary, kailangan magparangal ka pa rin sa Diyos. Paano tayo magpaparangal sa Diyos? Paano tayo magkakaroon ng takot sa Panginoon? Siya ang gagawin mong number 1 sa buhay mo. Amen? Ibig sabihin, sa kabila ng kabalahan sa buhay, anumang kabisihan natin, katulad ni Martha. Pero pag pinili mo ang Diyos, ito ang makabuti sa buhay natin. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, Diyos o pera, pag-araw ng linggo, ibigay mo ang para sa Diyos. Magsimba ka, dumalo ka every Sunday fellowship, at magugulat ka. Ang daming biyaya ang dadaloy sa buhay mo. Diyos o anak, unahin mo ang Diyos, anak mo, gaganda ang buhay. Tutulungan ka niya hanggang sa pagtanda mo, kakalingain ka ng anak mo. Kasi ginawa mong number 1 ang Diyos. Diyos o hanap buhay, pag-araw ng linggo, ibigay mo ang kayaan sa Diyos. At ang pangako ng Diyos, pagpapalain ko kayo, uunlad ang buhay at mamumuhay kayo ng panatag at hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Kaya sa ating buhay, ito yung sikreto ng buhay na tanging nakakaalam lang yung taong may mababa ang loob. Yung taong may tiwala at pakikinig sa Diyos. Na ang tunay na buhay ay nasa Diyos. Na ang tunay na kagalakan, kaligayahan ay nasa pag-ibig, takot at galang sa Diyos. Napapawi ang lahat ng takot, pangamba. Kung sa Diyos ka maniniwala, kung sa Diyos ka magtitiwala at mananalig. Tulad ng mga propeta ng Diyos, tulad ng mga alagad ni Jesus. Una, takot na takot sila mangaral. Pero nung sila'y sumunod at nakinig sa Diyos, naniwala, bumaba ang Holy Spirit at nawala ang takot at matapang nilang naipangaral ang mabuting balita ng Diyos, kaya lumaganap ang Kristyanismo, ang Katoliko. Ganon din sa buhay natin. Para mawala ang takot, pangamba, dinggin natin ang Diyos. Maniwala tayo sa Diyos at para tayo magkaroon pananampalataya, makinig tayo sa Kanyang salita. Dahil ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Makakapakinig lamang kung may mga ngaral ng Kanyang salita. Kaya nga tayo meron ETVN Philippines, Emmanuel TV Network na nagiging daluyan ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos. Na ang sino mang nakikinig, naniniwala sa mabuting balita ng Diyos ay gagaling, maliligtas, magiging maayos ang buhay. Dahil ang dala ng Diyos ay kaayusan. Ang dala ng Diyos, kabutihan, kapayapaan, kagalakan, kaligtasan. Higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Kaya sa lahat nawa, pag-araw linggo, magsimba tayo. Ibigay mo ang para kay Lord. 6 na araw sa iyo na yan. Isang araw ng pamamahinga. Sa atin bilang Katoliko, yun ay araw ng pamamahinga, araw ng linggo. Magsimba at bukod sa pagsimba, dumalo every Sunday fellowship. At hindi ka mabibigo. Iingatan ka at ililigtas ng Diyos. Kaya, inibitahan namin kayo, come and join us every Sunday fellowship. 12:30 ng tanghali hanggang 3 o'clock ng hapon. Sa Santo Domingo Parish Office sa 2nd floor, Quezon City. Amen. Maraming salamat and God bless us all. Tayo po'y manalangin, hingin natin ang patnubay ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo. Awitin natin ng Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary
of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Yes, Lord, iunat niyo ang mapagpalang kamay. Ibuhos mo yung banal na Espiritu Santo sa lahat na nood, nakikinig. At nananalig kami sa oras na ito. Ano mang aming problema, ang lahat may kasagutan, ang lahat ay may kalutasan. Dahil kayo ang Diyos ng himala, tagapagligtas ng aming buhay. Kaya Lord, ingatan mo ang lahat, pagpalain mo ang bawat isa. Ipagkaloob mong kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Dear the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, and God bless us all. You're watching ETVN Philippines.